Tayo po'y mag-aawitan at kakantahin po natin ang I Will Sing sana. I Will Sing of Jesus' Love. Number 85. 85. I will sing of Jesus' love, sing of Him who first loved me, for He left bright world above and died on Calvary. I will sing of Jesus' love, sing and praise. My heart shall give His love, that I might live. I will sing His love to me. All the depths of love divine, earth or heaven can never know how that seems. As dark as night can be made as white as snow. I will sing of Jesus' endless praise. My heart shall give His love, that I might live. I will sing His love to me. Nothing good for Him I find. How could He such love bestow? Lord, I own my heart is worn. Help me now, my love to show. I will sing of Jesus' love, sing His praise. My heart shall give His love, that I might live. I will sing His love to me. Asa na yun? Wala na. Ito na yun. For our opening song, ating kantahin ang I Will Sing the Mighty Power of God. Hymn number 51. Tayo po ay tumayo. I see the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at His command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His word and then pronounced them good. Lord, how Thy wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below that makes Thy glories known. And clouds arise and tempests blow by order from Thy throne. Creatures that borrow life from Thee are subject to Thy care. There's not a place where we can flee
po ay lumuhod sa panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasalamatan, Panginoon, sapagkat muli kaming pinagtipon sa gabing ito. At sa mga nagdaang mga araw, Panginoon, naming naranasan ang inyong pong pagpapala, gayon din ang inyong pong mga pag-iingat sa amin, sa hanap buhay, at sa lahat ng aming mga ginawa, Panginoon, kami po ay inyong pinatnubayan. At narito kami, Panginoon, upang sumamba sa iyo, purihin at itaas ang iyong pangalan. Amin din po, Ama, na kinikilala ang aming pong mga pagkukulang at mga pagkakasalang nagawa. Ito man, Panginoon, ay nalalaman namin o hindi. At nais po namin, Panginoon, napakalinisin kami, patawarin kami, sang-ayon po sa iyong biyaya at habag. At nawa maging katanggap-tanggap ang aming pong mga paglilingkod sa gabing ito. Salamat din po, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob ang mga mensahe na aming maririnig sa gabing ito. At inyo pong gagamitin si Elder Roy na siyang mouthpiece po ninyo, Panginoon, upang may pahayag ang inyong pong mga salita. Niling po namin ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na manahan po sa Kanya upang ang mga salita na Kanyang bibigkasin, Panginoon, ay ang mga makapag-inspire po sa amin at magpapalakas ng aming pong mga pananampalataya. At nawa, Panginoon, ang aming mga kapatid na patungo pa lang sa lugar na ito ng Iba'y Sambahan, inyo po silang ingatan, makasama namin sa pagsamba ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pagtugon. Ito po inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Happy Sabbath, mga kapatid. Dahil po tayo ay nagbibilang ng araw from sunset to sunset, allow me to greet everyone ng happy anniversary, mga kapatid. By God's grace, our church is celebrating our 53rd founding anniversary. Masaya ba kayo, mga kapatid? Amen. Ang ganda ng ating theme, Rooted in Scripture, driven by God's mission. Truly, mga kapatid, kapag tayo ay connected doon sa root, we bear fruit. Amen? Ako'y naniniwala na ang mga taga-CAA Adventist Church ay binigyan ng banal na spirito ng fruit of the Holy Spirit. And as we receive the fruit of the Holy Spirit, mga kapatid, we are reminded, just like what Abraham is called in Genesis chapter 11, we are called to be a light to the nation. Tayo po ay napaghandugan ng awit ng ating choristers, Sister Benaventura and si Sister Romero. Tayo nahandugan ng prayer ng ating Elder Milfred. At ako po ang inyong lingkod, Brother Chris. After ko po umupo, tayo po ay makakarinig ng makalangit na awit na ihahandog ni Sister M2. At ang maghahatid po sa atin ng tinapay ng buhay ay walang iba kundi ang isa sa masipag nating Elder Roy Rivera. Ngayon lamang po at Happy Sabbath.
is the relentless love of God. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Happy Sabbath po mga kapatid. At happy anniversary na rin. No? 53. Yan. At purihin natin at pasalamatan ang Panginoon sapagkat sa kabila po ng ating mga pagkukulang, ng aking pagkukulang, ay patuloy niya tayong tinatawagan para siya ay patuloy na purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. At salamat na ako ay, lalo na sa akin, na yun nga sabi, minsan ay sobrang busy. Sobrang busy. Tulad nitong mic, dapat bago ang mic natin ngayong anniversary, may budget na. Hindi ko na, nung i-avail ko na sa Shopee, ubus na. Tapos, dating 5,000, naging 10,000. Sabi ko, mahal naman nung iba. No, talagang sabi ko, pupunta sana ako ng Raon. Ngayon, ako naman na ngayon ang, sabi ko, sige, i-charge na lang yung mga battery at bahala na bukas. No, sana bago eh. Pero, yun nga, bahala ang Panginoon mag-back up bukas niyan. Meron tayong mga mic. No, katulad ko na busy, sobra. Ngayon ay gagamitin ng Panginoon para dalhin yung kanyang pabalita. At yun nga, tuwing Friday, Vesper, ang mga elder po ang nangunguna. Mula po sa libro ni Ellen G. White, Evangelism. No, evangelism po. At ngayon po, ang topic ay nasa section 3, smaller communities and rural areas. No, 4 pages po. Ako ay galing ng Tagaytay na 5 araw, pero hindi ko siya na-summary. Kaya po, talagang ang Panginoon bahala na hindi kayo pumikit. Dahil tayo rito ay sasamba, makikinig kayo. Alam ko, pipikit-pikit kayo mamaya dyan dahil kakalabatin niya ni Taning. Sabi, binabasa, walang PowerPoint. Dati may PowerPoint to si Brother Roy, ngayon wala nang PowerPoint. No, titingnan natin ngayon yung power. No, Brother Willie, yung power ng pabalita na hindi tayo pipikit. Dahil ito ay 4 pages, baka magdalawang elder kami rito. 4 pages. Sabi, sa Tagalog po, mas maliliit na komunidad at mga rural na lugar, ang mga highway at mga daan, mga lugar na hindi matutunguhan. No, pag bumabiyahe tayo dyan sa SLEX, no, nakakakita ako ng mga bahay sa tabi ng release ng tren. Di ba? Meron nag-iisa, meron mga dikit-dikit. No, ngayon, ito, sila yung ating pinakitutunguhan ng ating message. No? Sa mga lugar na hindi matutunguhan, ay maraming pamilya ang kailangang alagaan upang malaman kung nauunawaan nila ang gawaing ginagawa ni Jesus para sa kanyang bayan. Ang mga nasa lansangan ay hindi dapat pabayaan. Gayun din ang mga nasa bakuran at habang tayo ay naglalakbay mula sa isang lugar, patungo sa isa pa at dumadaan sa mga bahay-bahay, dapat nating madalas na itanong. No, ito ba yung itatanong natin pag nakakakita tayo ng mga bahay-bahay dyan sa tabi-tabi? Narinig na ba ng mga taong naninirahan sa mga lugar na ito ang mensahe? Palagay nyo, narinig na ba ng mga taga dyan sa mga, narinig naman siguro. No? Naiparinig na ba sa kanilang mga tainga ang katotohanan ng salita ng Diyos?
Ngayon kasi may mga internet na eh. Di ba? Marami ng social media. May social media na, marami ng apps. No? Marami ng apps. Marahil kasi nga, nung isulat ito ay, meron nga rito manuscript 1908. Napakatagal na, Brother Ricky. No? Kaya ngayon meron na tayong one-to-sawang internet. Na iparinig na ba sa kanila mga tenga ang katotohanan ng salita ng Diyos? Naunawaan ba nila na ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na at ang mga paghuhukom ng Diyos ay nalalapit na? Siyempre, iba rin talaga yung nakakausap natin yung mga tao. Katulad ng kapitbahay natin, minsan nga hindi nila alam kung ano yung Seventh-day Adventist. Diba? Hindi alam. Minsan nga hindi alam na ikaw ay Adventist. O talagang minsan ayaw mong ipaalam na ikaw ay Adventist. No? Lalo na sa trabaho. Minsan sa ganyan. No? Kaya ito, paalala sa ating lahat ito. Habang pinagninilayan ko, ang sabi ni Sister Ellen G. White, ang aking puso ay nag-uumapaw sa matinding pananabik na makita ang katotohanang dinadala sa simpleng paraan sa mga tahanan ng mga taong ito, sa mga lansangan at mga lugar na malayo, sa masikip na sentro ng populasyon. Kaya nga meron tayong mga 1,000 missionary at ang isa nating kapatid, nandun. Di ba? No? Pribilehiyo nating bisitahin sila at ipakilala sa kanila ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila at ang kanyang kahangahangang paglalaan para sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Sa gawaing ito, sa mga lansangan at sa mga bakuran, may mga malulubhang kahirapan na kailangang harapin at malampasan. Ang manggagawa habang hinahanap niya ang mga kaluluwa ay hindi dapat matakot o panghinaan ng loob, sapagkat ang Diyos ang kanyang katulong at patuloy na magiging kanyang katulong at magbubukas siya ng mga daan para sa kanyang mga lingkod. Alam ko na ang iglesyang ito, iglesia natin, ay kaya nga tayo nagkaroon na ng mga anak ng CA, meron na ng apo, dahil ako ay nasaksihan ko yung kasipagan ng mga manggagawa rito, yung mga ngaral, no, na gumagawa. At ngayon nga ay, nung nakaraang Sabado, sino po ba yung mga nagdalaw nung nakaraang Sabado? Di ba may mga kanya-kanya assignment? No? Gumagawa. Nakita niyo, gumagawa talaga ang iglesyang ito, buhay na buhay. At nakakatuwa na makikita mo yung mga binibisita mo, na kahit hindi sa'yo naka-assign, bigla mo nabisita yung matagal mo nang hindi nakikitang kaibigan, no? Na kumusta mo? At yun nga, nalaman na ikaw ay Seventh-day Adventist na nagdadalaw tayo, no? Nagdadalaw. At ako ay isa sa mga na-benefit sa pagdadalaw. No? Dahil doon sa lugar na yun, kay La Sister Remy, nakakita ko na nangangailangan ng kahoy. Marami akong kahoy na ipamimigay. No? Wala na akong problema. Kasi yung kahoy sa bahay na tinatanggal, ay binabayad ko pa para lang itapon. Bibigyan mo ng kahoy, ibabayad. Yung pala, ay binibenta nila sa 5 sa mga nagagatong. Kaya doble yung kita nila. Ngayon, napagdadalaw ko, may mga tao nangangailangan ng kahoy. No, dahil yung bahay nga nila ay dapat maayos bago magtag-ulan. No, tingnan mo yung mga nangangailangan ng may yero, may kahoy, may mga panggatong. No, sa pagdadalaw natin, nakikita natin yung mga pangangailangan. Yun nga, sabi, ang technique nga raw natin ang ating dapat gawin muna ay pakikipagkaibigan. Hindi pwedeng i-share mo kagad yung iyong pananampalataya. Hindi kami kumakain ng baboy. Hindi pwede kagad na ganon. Di ba, Brother Chris? Hindi pwede ganon. Na parang ako nung bagong binyagan, medyo nagyabang. Exodo 20 verse 8. Yabang Nilagay ko doon sa sidecar.
Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo naman ako ng sidecar, kahit sidecar lang. Sasakay ko yung anak ko para pag nagsisimba. Ang yabang ko. Exodus 20 verse 8. Pero pag yung ibang araw, nagpupuyat, trabaho ng trabaho, hanggang sa nagkakasakit. No? Hindi dapat ganun pala na, dapat pag-aralan nating mabuti yung ating mga minimensahe. Pagdating ng Sabado, aantok-antok dito. O, bakit? Ginagawang gabi yung, ginagawang yung gabi na araw. Bubukas ng hanap buhay, 6:00. Magsasara ng, minsan 12:00 ko ng gabi. Nung kabataan ko, kalakasan ko mag-overtime. Ganun pala yung kabataan mo, hindi mo iniinda yung magpupuyat, magbubuhat. No, binubuhat ko nun, 29 inches na TV. Meron pang mga puwet yung TV nung araw, hindi ganyan. 29 inches. Pero ngayon, yung 14 inches, masakit na yung likod ko pag binuhat ko yung mga gayaman. No, ganun na tayo dapat ay pag-aralan nating mabuti yung ating mga sinasabi, pinapangaral. Hindi dapat na bigla na sabihin natin gano'n, Sabat, nangingilin ako. No, ipinagyayabang natin pero yung pala sakitin ka naman. No, tayo ay lubos na sa makitid na plano. Kailangan nating maging mas malawak ang ating pag-iisip. Kita mo talagang tinuturuan na magplan. No, hindi basta, sugod kayo doon, dalaw. Nais ng Diyos na isagawa natin ang ating gawain para sa Kanya ang mga prinsipyo ng katotohanan at katwiran. At ang Kanyang gawain ay sumulong sa mga lungsod, bayan at nayon. Dapat tayong lumayo sa ating kaliitan at gumawa ng mas malalaking plano. Hindi lang talaga kita mo, katulad ng itong CAA, hindi lang dito. Lumawak na, marami na tayong iglesia na itatag. At ngayon nga, meron tayong Green Valley na darating. Ano ba yun? Si Kurt Lee ang speaker? Meron tayong pangangaral na gagawin sa Green Valley, mga kapatid. No? Mga bukiri na walang pangakong gawain. Ang larangan ng paggawa ay dapat palawakin. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay dapat maabot sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang mga larangang walang pangakong galaw ay dapat tumanggap ng taimtim at determinadong paggawa. Ang mga anak ng Diyos, taimtim, tapat at walang pag-iimbot ay dapat gamitin ang lahat ng kaalamang taglay nila sa pamamahala ng mahalagang gawaing ito. Dito naman sa subtopic, madaling maabot ang mga tao sa probinsya. Ang mga taong naninirahan sa lugar ng probinsya ay kadalasang mas madaling maabot kaysa sa mga naninirahan sa lungsod na matao. Totoo ba yun? Mas madali daw yung nasa probinsya. Ang alam ko, mas magagaling na layman talaga sa probinsya. Masisipag. Kasi napatira kami ng 2 years sa Lipa. Ang mga layman na kasama ko ron, ang almusal lang, tanghalian, saging na saba. Yun ang tinuturo sa akin. No, may dinadalaw nga kami ron, sabi, yan, brother, aswang yan. May ganun pa sila, aswang. Doon sa Lipa, sabi, aswang yung bahay na yan. Ingat-ingat ka, huwag kang tingin ng tingin. No, hindi ko alam kung tinatakot lang ako. Kaya tapos pag naglalakad kami na sa bundok, sabi, susundan mo yung maigi dahil baka mamaya sinusundan mo na yung yung parang yung kabayo. Ano tawag doon? Ayun. Yung tikbalang, Ewan ko kung totoo rin yun. Basta sumasama ako sa pagdadalaw sa kabundukan nga. Sa probinsya, sunod lang na sunod, no? Mas madali daw i-approach din ang mga tao ng salita ng Panginoon. Dito sa Maynila kasi, minsan, pagkakamalang ka pang scam Pag ginagamit mo yung scam, yung magsisimula ka pa lang hindi, ayoko niya, scam yan. Mga gaganunin. No? Ang Kristiyanong karakter ay mas madaling mahulog kaysa gitna ng kasamaan ng buhay sa lungsod. Kapag ang katotohanan ay humawak sa mga puso ng mga walang puso, at ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa kanilang mga isipan na inaakay sila upang tumugon
sa pagpapahayag na salita. Magkakaroon ng ilan na titindig upang tumulong sa pagsuporta sa layunin ng Diyos, kapwa sa pamagitan ng kanilang mga pamamaraan at sa kanilang mga paggawa. Basta tayo ay tinuturuan na gumawa anuman ang ating talento. Ang mga lalaki at babae sa lansangan at mga daanan ay dapat din maabot. No? Iniisa-isa sa atin yung mga dapat nating maabot ng pabalita. No? Na nagtuturo sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pagpapagaling ng mga bawat sakit at bawat karamdaman sa tao. Ang ganitong gawain ay dapat gawin sa ating mga lungsod at nayon. Sa mga lansangan at mga bakuran, ang ebanghelyo ng mensahe ng ikatlong anghel ay dapat dalhin sa lahat daw ng uri. Yan, dapat daw dalhin ang mensahe. No, katulad ko minsan ay parang naduduwag magdalaw. No, nagduduwag lalo na pag yung Adventist na dati ang dadalawin. Para ba akong naiilang nadalawin? Kasi umayaw na yan eh. Parang sabi ko, bahala ka na sa buhay mo, umayaw ka na eh. No? Parang ayaw ko minsan dalawin yun, pero dapat ngayon ay pinapaalala sa atin talagang, kaya nga nung kami nila Sister Ruth, Brother Pidik, sabi, halika na, magdalaw na tayo. Kasama namin si M2. Sige, sama ako. No, maganda yung may action. Kasi pag puro ka lang daldal dito sa pulpito, wala ka na ma-action. Paano mapapatunayan yung kapangyarihan ng Panginoon? At yun nga, nung Sabado, maganda. Bagamat yung aming isang assignment, nasa Cavite raw yung isang pamilya. Wala yung pamilya nung Sabat na nasa labas. No, pagpapatunog ng panawagan sa mga bagong lugar. Ito, yung bagong lugar, katulad ng Green Valley nga. Bagamat ito ay matagal na pala yung Green Valley na yan. No? Pero ito ay bago sa ating ngayong gawain. At tayo nga ay magkakaroon ng medical mission ba? Saka yung pangangaral ni James Kirtley. No? Doon na kinakailangan muli yung suporta natin. Ang gawain ng ating tagapagligtas ay magbabala sa mga lungsod at magtalaga ng mga manggagawa na lumabas sa mga lungsod patungo sa mga lugar kung saan hindi pa naibigay ang liwanag at iangat ang pamantayan ng katotohanan sa mga bagong lugar. Ibinigay kay Ellen G. White ang liwanag na hindi tayo dapat magkaroon ng espesyal na pagkabalisa na magsiksik ng napakaraming interes sa isang lokalidad, kundi dapat maghanap ng mga lugar sa mga liblib na distrito at gumawa sa mga bagong lugar. Sa gayon, maaring maabot at mahikayat ang mga taong walang alam tungkol sa mahalaga at masubok na ang mga katotohanan para sa panahong ito. Ang huling panawagan ay dapat gawin ng kasing halaga sa mga bagong lugar sa bansang ito gaya sa malalayong lupain. Ang salitang ito ay binikas tungkol sa ilang lokalidad na hindi pa nadadala ang mensahe sa kanila. Ang mga binhi ng katotohanan ay dapat itanim sa mga hindi nagbubungkal na sentro. Ito ay magpapaunlad ng espiritu ng misyonero upang gumawa sa mga bagong lokalidad. Ang pagiging makasarili patungkol sa pagpapanatili ng malaking kumpanya ay hindi plano ng Panginoon. Pumasok sa bawat bagong lugar na posible at simulan ang gawain at ng pagtuturo sa mga malapit na lugar na hindi pa narinig ng katotohanan. Bakit nagpakahirap ang ating tagapagligtas upang magasik ng bini sa liblib na lugar? Bakit siya dahan-dahan naglakbay palayo sa mga nayon na dating kanyang mga lugar para sa paghatid ng liwanag sa pamagitan ng pagbubukas ng kasulatan? May isang mundong dapat pakinggan at ang ilang mga kaluluwa ay tatanggap ng katotohanan na hindi pa nakaririnig nito. Si Kristo ay dahan-dahan naglalakbay at binuksan ang mga kasulatan sa kanilang pagiging simple sa mga isipan na tatanggap ng katotohanan. Sabi pa, sabay-sabay na pagsisikap
sa maliliit na lungsod. Sa panahon na maaring idaos ang pulong ng kampo sa komperensyang ito, dapat isagawa ang 2 o 3 pagpupulong sa magkakaibang lugar na sabay-sabay. May panahon na hindi maaring idaos ang mga pagpupulong na ito, ngunit sa buwan na magagamit natin ang mga tolda, hindi natin dapat limitahan ang ating pagsisikap sa pinakamalaking lungsod. Dapat nating ibigay ang mensahe ng babala sa mga tao sa bawat lugar. Nakita nyo, gumagamit pa rito ng tolda, pero sa CAA, hindi na masyado dahil meron na tayong napupunta mga basketball court, no, na doon natin dinaraos yung mga pagpupulong. Mga kapatid, ang ating pong mensahe sa gabing ito ay patungkol po sa kung paano po ang pangangaral. No, kung ano po ang karapat-dapat na gawin natin sa ating mga programa sa church, kung ano ang mga makakabuti, na alam ko naman, nung binabasa ko to, sabi ko, halos naman nagagawa ito ng church, ng CAA church, no? At ang kailangan lang talaga ay ang partisipasyon ng lahat. No? Dapat ay lahat ay tumugon sa panawagan na maihatid natin ang mga mensahe. At sabi nga sa Mateo 24:14, Matthew 24:14, sapagkat ngayon ay nakikita na natin na ang mundo natin ay talagang iba na, ang mga sa paligid, sa politika, at narito ang Mateo 24, muli tayong pinaalalahanan at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Nawa sa maikling mensahe ito, mga kapatid, tayo ay may matanim sa ating puso't isipan na patuloy tayong tinatawagan ng Panginoon, hindi lamang sa pagdalo sa bahay-sambahan, kundi gumawa rin sa kanyang bukirin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa pagtugon po, mga kapatid ko, sa pagpapalang ating natanggap ngayong gabi, atin pong sama-samang awitin ang Ibigin ang Kapwa. Hymn number 252, 252. Ibigin ang kapwa ay kawanggawa, buhay ni Jesus ay ibalita. Igawan ang awat, mananalita, na siya lamang ang magpapalang. Ibigin sa ligaw ang nalilinsad, sa Diyos na mayabang ng maligtas. Sakaling aayang ay pagdamana, pilitin sa mga kagalingan, hanggang sa maparang ang kadiliman. Siya'y kusaing pagtiyagaan, ang kainsalingap ang nalilinsad, sa Diyos na mayabang ng maligtas.
Ama naming banal na makapangyarihan ka sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat, Ama, na patuloy mo kaming pinapatnubayan, binibigyan ng pangangailangan. At aming dalangin, tulungan kami na makita namin ang pangangailangan din ng aming mga kapwa, lalo na ang tungkol po sa kaligtasan, na siya lamang magbibigay ng kapayapaan sa amin, ang kaligtasang ipinangako ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy mo pong paggabay at nawa ang basbas ang igawad sa amin, ang banal na bendisyon. Ingatan kaming patuloy hanggang sa kami makauwi sa aming kanya-kanyang tahanan at bukas ibalik kami sa banal na araw ng pagsamba muli. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.